For the past few weeks, ginugol ko yung oras ko sa pag-iipon at paghanap ng pyesa. Kung saan-saan din tayo dinala at nakakilala ng iba't ibang tao sa misyon natin na ito. Hindi naging madali dahil lumubos tayo ng panahon, oras at pera para makumpleto ang mga ito. At bago tayo magpatuloy, eto nga pala yung nangyari sa Aerox ko. November 25 nang biglang nagkayayaan ng grupo na umakyat at magpahangin. Sa totoo lang, may nararamdaman akong kakaiba sa motor ko. Pero matigas ang aking ulo at tumuloy pa rin sa biyahe. Bumapalag pa yung Aerox natin kaya hindi natin na-change oil. Sorry po kung yung gagayahin. Smooth naman yung naging biyahe. Nakakyat at nakababa kami ng ligtas sa bundok. At habang nagpapahinga sa isang gas station, doon ko narinig yung tunog bangka o para bang tunog helicopter sa aking motor. Ang akala ko nga sumabog na ito. Maandar pa naman at naiuwi ko. The next day, pumunta agad ako sa aking mekaniko para malaman ko noong nangyari. At eto ang salarin. Nasira na pala ang oil pump ko. At dahil dito, hindi naging consistent yung supply ng langis sa loob ng aking makina. Natuyo, nag-overheat at nagbakal to bakal yung mga pyesa sa loob ng aking makina. Kaya nagkaroon ng ganong ingay. Buti na lang at kahit papaano, handa na tayo. May mga naipon na akong pyesa bago mangyari ito. At ang hinanap ko na lang ay yung mga pyesa na wala pa ako. Nandito tayo sa VMAX para magpagawa ng elbow nung MTRT Evo 2 natin. Papagawa natin ngayon ay straight na 38mm na elbow. Based na rin to sa suggestion ng mekaniko. Ito yung MTRT Evo 2 natin na 300mm canister lang. Matagal na natin to nabili at ayun, mapapakabit na natin siya. Ayan. At ito yung nagustuhan ko, 300mm. Kakabit natin to. Pero ito muna, sukatan. Dito sa motor ni Ashley kasi nasa shop nga yung motor natin. Hindi, okay lang, okay lang. Sa papakatan lang naman yung sa'yo. Siya nga pala si Kuya Balong, ang isa sa mga veterano na welder pagdating sa tambucho dito sa VMAX. In-explain ko sa kanya kung ano magiging forma ng elbow at ang husay niya. Uwang-uwa niya kasi kung ano yung nasa isip ko. Sa mga oras na to, sobrang saya ko dahil nakikita ko ng resulta kahit hindi pa tapos. Ang linis at ang pogi kasi ng pagkagawa. Yun kasi mga tol, yung trip ko na forma ng elbow, yung talagang parang naka-straight siya dito. Straight siya pa ganyan. Yung hindi masyadong okay yung pagkaliko dito. Nagigets nyo ba? Yung parang hindi nakaliko masyado. Straight lang siya. Yun yung bala ko talaga dyan. Na-appreciate ko talaga yung skills na meron si Kuya Balong dahil hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa niya. Meron din pala tayo bagong logo na ipapa-engrave natin sa elbow natin. Ito yun, no? RCTC o Race Face. Ginawa ko to tapos in-enhance ni Mon Tanggala. Salamat, Mon! Mga tol, buo na yung elbow natin at canister. Isasalpak na lang sa motor to. Mga tol, dito tayo sa may GSD Works dito sa may Santa Maria. Dumayo pa talaga tayo dito para sa head na hinahanap natin. Nahirapan kasi tayo maghanap ng head kahit yung mekaniko natin wala talagang head na makakita. Luckily nakakita tayo dito sa may Santa Maria. Sa tulong na rin ng tropa natin, talagang nagkataon na nandito lang din tayo sa malapit sa lugar na to. At nakakuha tayo ng head. Maraming salamat sa shop na to. Eto, dahil din kay boss. Si boss. Boss yan. Dalawa yung head, isa sa atin at isa sa tropa natin na si Yuri. Kaya, ayun. Eto na lang talaga yung kulang. At siguro sa mga susunod na araw, ibubuin na yung motor natin. Baka pong malaglag pagka ito. Race face na sticker. Magdidikita ng GSD Works. Yun. Thank you, boss Ian. Kita nyo yung mga tol. Dami dyan. Aerox, NMAX, Aerox, NMAX, Aerox. Ang mga tinatrabaho nila dito. Parang sa mechanical lang din natin. Puro ganito yung mga nakatambak na motor doon. At ito yung nabili natin. Ito yung sa atin. Ito yung kay Yuri. Parehas 2326 na JVT Superhead. Yeah, abangan nyo na lang.
Ito na yung araw na pinakahintay natin mga tol, ang makumpleto yung pyesa ng motor natin. Medyo natagalan din tayo, halos inabot din ng 1 buwan para makumpleto itong mga to. Tara na, hindi natin papatagalin. Iisa-isay na natin kung ano yung ikakabit sa engine natin para sa 2025. Bale, nandito tayo sa shop, sa Tonspecs. At ito pa rin yung builder natin, ever since naman. Magsimula tayo sa mga malalaking pyesa. Doon na natin umpisahan. Ito yung pinakamahal, ito yung pinakamakate. Ito yung superhead ng JVT. Ang sukat nito ay 2326. CNC Sniper Internals. GSD Works, shoutout. Halos 2 taon din tayo, naka 63mm. Ito na yung papalit natin. JVT Chrome bore, forged piston, 66mm. Ayan. Pogi. Crank natin. Ito yung crank. Ito yung crank natin mga tol. Yung nakakabit sa atin na crank nung 195cc tayo ay 3.6 or plus 3.6 at ngayon 3.6 pa rin na brand new na JVT yung ikakabit natin. Baka natataka kayo kung bakit plus 3.6 lang yung nabit natin, na ba't hindi daw tayo nag plus 6 or plus 9, halos dikit lang naman yung presyo. Mga tol, ito yung personal na choice ko. Ito yung gusto ko. Masaya na ako dito sa plus 3.6. Sana maintindihan nyo na ito yung gusto ko at sana agree kayo sa gusto ko. At ano pa ba? Ito, may ECU na rin tayo. A-Racer Mini X-Lite. Shoutout sa Victory Garage. Thank you, Errol. Yung pipe natin na bago, MTRT Evo 2. May kakabit na rin natin to sa wakas. Stainless po ito. Ayan. Pogi. 300mm yung sukat. Ito. Ngayon dito, 300mm. Ito yung isa sa mga magaganda na dumating sa buhay natin. Ito po yung elbow ng VMAX Racing. Pinagawa natin to pasadya. May logo to ng Race Pace dito. Ayan. Ayan. May bagong logo ng Race Pace. Pina-laser print natin. Ang sukat po na to ay 38mm. Yung taba po niya, 38mm. Laki. So far wala na, mga internals na lang. Valve spring, tapos uma na silent chain or sa timing chain, tapos mga rocker arm, internals ng JVT head natin na super head. At ito, kinulayan lang to ni Dexter Works. Shoutout sa'yo Dexter Works. Pati ito, kinulayan lang din niya. So ito, engine bushing natin. Ito gagamitin natin. Hindi rin tayo magda-downdraft mga tol. Gusto ko pa rin stock looking yung motor natin at touring set pa din siya. Saktong ano lang, saktong build lang. Gusto ko stock looking. Tingnan nyo naman, wala tayong tinatanggal masyado sa fairings. Yun din trip namin ni Master Ton. Ipapakilala ko na sa inyo yung Team Tonspecs. Papunta na sila dito. Lapit na kayo! Makakasama natin sila ngayong araw. Wait lang natin si Master Ton, magpipicture lang tayo. Tapos isimulan na natin to. Ito yung mga poging mekaniko nila. Pili na lang kayo dyan. Hindi mga tol, yan yung mga masisipag na mekaniko. Pakilala ko sa inyo si Master Ton once again. Ito si Master Ton, ang chief mechanic. Master Ton, ilang cc na to? Kalalabasan na ito? Ang kakalabasan nito plus 3.6, 66, 214. 214cc. Excited na ako mga tol at for sure itong mga to excited na rin. At syempre kayo, alam kong matagal kayo naghintay. Ano masasabi nyo sa pyesa natin? Stock is good. Yun. Salpak. Tulong pre.
Correction lang mga tol, 213cc talaga yung makina natin. Walang sinayang na oras si Gio, binaba at nilinisan agad niya yung ating crankcase. Naisalpak na yung plus 3.6 natin na crank. Naisalpak na rin yung bago nating block na 66mm. Ito. So bale, tatlo palang motor ginagawa dito. Isa yung sa atin. Tapos, ito sa tropa natin. Si Lancelot. Basic set. At may isa rin dito. Na basic set. Aerox V1. Magpapalit din tayo ng injector. Ito yung injector natin. 210cc na MPRT yung brand. Ang nagustuhan ko talaga dito sa JV2 Superhead, complete internals na siya. Hindi na tayo mag-iisip or maghahanap ng internals kung saan-saan. Included na pala dito yung valve spring, cam gear, camshaft, valve lock at barbula. Kaya siguro napakamahal itong pyesa na to at isa pa, CNC made na rin ito. Kung hindi included yung internal, siguro mura lang natin siya mabibili sa market. Side cover po pag sa mga ganito. Kamaning oh. Ganun lang kadali. Nasalpak na ang cam bearing. Pwede ba yung isa? Sasalpak na yung head. Let's go. Let's go, parang Gio. Baka patayin ka lang ako tsara, pinili mo nagkakaliga na. Kompleto na. Naisalpak na yung crank, naisalpak na yung block, naisalpak na yung superhead natin. At excited na ako sa resulta nito. Abusado mo na talaga, Gio. Tingnan mo ngayon taon ng makina na karga mo. Gano'n. Simula lumipat ako dito. Ito na po yung bago nating makina, mga tol. Excited na ako. Sana walang maging malaking problema ito ngayong taon. Kain muna kami, mga tol. Kain po.
kumain mga tol, ito na yung continuation ng ating pagbibuild ng ating makina. Grabe yun, sumunod dito sa Sermon, all the way from Marilaki. Asan yung head? Kumusta mo yun? Fresh from Marilaki yan. Podium. Hindi Marilaki ito. Galing kami ng KB ang loop. Podium. Gagi, hindi podium. Best pa dala ko po. Okay na yung mga kalsada nun. Yung ibang part din ng KB ang... Dadaanan mo kasi doon. Payag-payag. Oo, yung ganun, malalaki na gusto mo. Stuck sa bahay. Tagal. Natapet na lang ni paring Gio mga tol, tapos nagpaka na ng head cover. Ha? Ganda. Tayo ang pogi! Ganda ni Jessica. Oo, kasi nagkaya mag-pack ng marami. So hindi natin gagamitin to. Eto, gagamitin natin. Straight DJT. Kailan buo na oh. Nakapanghina mga tol, sobra. Kasi buo na talaga lahat eh. Buti napansin agad nila. Hindi ito yung engine build na inaasahan namin. Smooth naman ng lahat at ang akala namin wala kaming magiging problema. Lahat kami malungkot at dismayado dahil may problema yung isang pyesa. Mabuti na lang at maayos ang customer service ng JBT Philippines. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag at ang sabi, change to new one right away. Hindi ito sponsored mga tol. Dahil sold out ang kanilang pyesa, wala kaming nagawa kung hindi ang maghintay ng bagong stocks na galing pa sa Taiwan. Inabot din ng halos 2 linggo. Pero lahat yon worth it nung nakita ko na yung tindig ng motor ko at narinig ang tunog nito. Sound check na natin. Kahit wala pa sa wala pa to sa tono. Hindi ito yung pinakamatulin na motor sa larangan na to, pero para sa akin, malakas itong motor na to at para sa akin, satisfied na ako dito. Gusto nyo, sound check ulit natin? I-sound check natin. Maraming salamat. Saan ka nahirapan or ano yung nagpasakit ng ulo mo? Yung sa head. Matagal eh. Tagal dumating. Tapos sa process naman, okay naman siya lahat. Then sa engine natin, first time natin magbuo ng mataas na engine. So ayun, okay naman siya ngayon. Tapos road test na lang. Ano masasabi mo sa bago nating makina, Gio? Gaspol. I-breaking lang namin yan. Maraming salamat, Gio. Kung napapansin nyo na hindi tayo masyado nakapag-upload sa YouTube, follow nyo na ako sa Facebook para maging updated kayo kung ano nangyayari kay Race Space. Maraming salamat sa shop na to, kay Gio, kay Masterton, kay Bal, kay Paps, at sa pag-ampon nitong motor natin sa halos 2 buwan na nakastay dito sa shop. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Sana na-appreciate nyo yung ginawa namin na engine build sa Aerox natin. Siguro susunod nating video is yung pag-break-in neto tapos yung dyno. Tumagal, maraming nangyari, pero
buo na siya. Masaya naman ako. Ito na yung pinakamalakas na power na itong motor na to para sa akin. Masaya ako. Worth it lahat ang naging gastos. Kaya yun, maraming salamat sa panonood at break-in na natin agad to.